Welcome back to my channel, and for today's video ay naririto po tayo para sa aking The Holy Week presentation. Narito po ang 10 pamahiin kapag dumarating po ang araw ng Holy Week or ng Semana Santa. Ang Semana Santa ay isang banal na panahon sa relihiyong Katoliko na nagsisimula sa Linggo ng Palaspas at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay. Inaasahan ng simbahang Katoliko na ang mga nananalig ay makiisa sa iba't ibang gawain at tradisyon na naglalayong palalimin ang kanilang pananampalataya. Magsilbing gabay sa pamumuhay at makisalamuha sa kanilang mga kapwa. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ring mga gawi at paniniwala na di galing sa turo ng simbahan, bagkus ay base lamang sa pamahiin. Sa videong ito na inyong pong mapapanood, hihimayin natin ang mga gawi na inaasahan ng simbahang Katoliko sa mga nananalig at pagkatapos ay ibubukod sa mga gawi na walang batayan sa simbahan o base lamang sa pamahiin. Ayon sa simbahang Katoliko, sa panahon ng Semana Santa, ang mga Katoliko ay magmumuni-muni at nagdiriwang ng huling linggo ng buhay ni Jesus sa lupa, kasama na ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kung kahit sa panahong ito, may ilang mga gawi at tradisyon na sinusunod ng mga Katoliko at may mga bagay na itinuturing na hindi nararapat gawin kabilang ang mga sumusunod. Narito po ang 10 pamahiin kapag dumarating po ang araw ng Holy Week or ng Semana Santa. Panoorin po natin. Holy Week, mahal na araw, o sa wikang Espanyol ay Semana Santa. Itinuturing ng mga Katoliko na ang linggong ito bilang isa sa pinakasagradong linggo ng buong taon. Dito sa Pilipinas, alam naman natin na ang karamihan sa ating mga Pilipino ay Kristiyano na kung saan kaakibat nito ang samut-saring paniniwala at pamahiin nating mga Pilipino lalo na kapag Holy Week. Kung hindi mo pa alam ang ilan sa mga ito, ay makinig kang mabuti dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 10 pamahiin ng mga Pilipino tuwing Holy Week o Semana Santa. Una sa ating listahan mga kaibigan ay ang paniniwalang mahigpit na ipinagbabawal ang pagwawalis kapag umaga man o gabi, kapag Biyernes Santo or Good Friday at Sabado de Gloria or Black Saturday. Yan ay dahil magdadala daw ito ng matinding kamalasan sa inyong buhay at itataboy ang swerte na nasa loob na ng inyong tahanan. Ang paniniwalang ito ay hindi na bago sa ating mga Pilipino sapagkat kahit hindi na Holy Week ay meron na ilan sa atin dyan na hindi nagwawalis sa atin kapag gabi at itinatabi lamang sa isang sulok ang mga kalat at pagsapit ng umaga ay tuluyan na nila itong itinatapon. Pangalawa na pinaniniwalaang mas matagal daw gumaling ang mga sugat kapag Holy Week. Isa ito sa dahilan kung bakit ang ilan sa mga magulang ay talagang pinaghihigpitan ng kanilang mga anak na huwag lumabas ng bahay kapag Semana Santa, lalo na kapag Biyernes Santo, dahil wala daw ang Diyos para iligtas ka sa kapahamakan. Kung sakali mang pagbawalan ka ng iyong magulang na huwag pag-alagala sa mga susunod na araw, ay sundin mo na lamang upang sila ay mapanatag at para na rin sa pansarili mong kaligtasan. Pangatlo, sinasabi ng matatanda na kapag Holy Week ay iwasang mag-ingay.
Panahon daw kasi ito ng pagninilay-nilay na kung saan matinding ipinagbabawal ang paggamit ng mga videoke, pagpapatugtog ng malakas, pagbusina at pati na rin ang pagsipol ay hindi raw maganda. Pang-apat na pinaniniwala ang bawal na ang maligo kapag kalipas ng 3:00 ng hapon tuwing Holy Week. Magdadala daw kasi ito ng malas sa iyong buhay, kaya lang marami ang hindi sumusunod sa pamahiing ito, lalo na ang mga taong hapon na kung gumising, kaya napipilitan na lang silang ipagsawalang bahala ang pamahiing ito at dahil na rin sa init ng panahon. Pang-lima, na ayon sa mga matatanda na kapag Holy Week daw ay lalo na kapag Biyernes Santo ay mas malakas ang presensya ng masasamang espiritu at mga demonyo. Yan ay dahil sa paniniwalang patay daw si Jesus sa mga panahong ito, kaya wala silang kinatatakutang dahilan upang magpalaboy-laboy sa mga paligid at gumawa ng masama. Kaya naman, ang ilan sa atin ay nananatiling nasa kani-kanilang mga bahay para maging ligtas at sama-sama na lang nanonood ng mga nakakatakot na palabas. Pang-anim ay hindi na raw po pwedeng tumingin sa salamin ang mga bata pagsapit ng 3:00 ng hapon. Nagsisilbi raw kasi itong portal ng mga demonyo ang salamin kapag Holy Week at nangunguha ng kaluluwa ng mga tao upang dalhin sa impyerno, at madalas nga ang mga mabiktima dito ay mga bata. Pang-pito na pinaniniwala ang paglagay ng palaspas sa ating mga pintuan ay magsisilbing proteksyon laban sa masasamang espiritu at mga demonyo upang hindi sila makapasok sa ating tahanan. Noong nakaraang linggo ay pinagdiriwang ng mga Katoliko ang Palm Sunday na kung saan inaalala nila ang pagdating ni Jesus sa Jerusalem na ayon sa kwento ay masaya siyang sinalubong ng mga tao habang may hawak ng palaspas. Pangwalo ay pinaniniwala ang hindi daw maganda ang magpagala-gala or mamasyal kapag Holy Week dahil lapitin daw sa disgrasya or aksidente ang mga tao sa panahong ito. Ang ilan sa atin ay hindi sinusunod ang pamahing ito sapagkat ang ilan ay kinakailangang umalis sa kani-kanilang bahay dahil sa trabaho, o yung iba naman ay merong mga emergency kaya hindi talaga nasusunod ang paniniwalang ito. Pang-siyam ay ang isa sa pinakasikat na pamahiin ng mga Pilipino kapag Holy Week. Ito ay ang walang iba ay ang bawal kumain ng karne sa Biyernes Santo or Good Friday. Senyales daw ito ng spiritual discipline kaya ang ilan sa atin ay kumakain ng alternative na tulad ng isda. Pero alam nyo ba, sinasabi ng ilan sa mga matatanda na ang tinutukoy daw sa Biblia na bawal kumain ng karne kapag Biyernes Santo ay hindi literal na karne, kundi ang tunay na ipinagbabawal ay ang pakikipagtalik. Pang-sampu at ang huli sa ating listahan, kapag umulan daw sa Easter Sunday o linggo na muling pagkabuhay, yung tubig ulan daw na iyon ay merong kapangyarihan na magpagaling ng sugat. Noong unang panahon, kapag umulan ng Easter Sunday ay talagang lumalabas sila upang maligo ng ulan sa paniniwalang mapapagaling nito ang kanilang mga sakit. Ingatan lamang po ninyo ang inyong sarili dahil meron din namang masamang dulot kapag matagal kang nakababad sa ulan. Tayong mga Pilipino ay likas na tradisyonal, kaya naman napakaraming paniniwala ang umuusbong kapag nagkakaroon tayo ng mga pagdiriwang katulad na lamang nitong Holy Week or Semana Santa. Kaya naman, ang mga paniniwalang ito ay hindi sapilitang ipinapasunod sa atin, sa katunayang ito lamang ay paniniwalang nag-ugat sa ating mga mahiwagang kultura na siyang maaaring gabay natin upang mas maging maingat tayo sa ating mga ikinikilos sa mga susunod na araw. Ang
Ang mga pamahiin na ito ay hindi opisyal na bahagi ng mga aral o katuruan ng simbahang Katoliko. Ang simbahan ay nananawagan sa mga tao na magkaloob ng mas malalim na pananampalataya at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Semana Santa at mga gawain na may kaugnayan dito. Tandaan na ang mga pagbabawal at kasanayan ay maaaring magbago depende sa kultura at tradisyon ng bawat lugar. Gayunpaman, ang pangkalahatang layunin ng mga ito ay ang pagbibigay ng paggalang at pagpapahalaga sa banal na panahon ng Semana Santa. Ang video po na ito ay mapapanood din ninyo sa Facebook, sa Instagram, sa Threads, sa TikTok, sa Twitter, sa YouTube, at I'm Clark Garcia too. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and click the bell para ma-notify pa po kayo sa mga susunod pa po nating episode. Kung meron po kayong mga suggestions, reactions, don't forget to write down on the comment sections. And I'm Clark Garcia too. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. We'll see you on our next episode, and God bless us all.